magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Before Victoria Tulad, ma'am, bagamat sinasabi kasi ni Mayor Guon na inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session, sa tingin ninyo, hindi na niya, mas nadiin itong si Mayor Guon, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at nahihirapan siya na yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya. Hindi pa rin hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Kaya kung gusto sana niyang linisin ang kanyang pangalan, edi dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabit ho siyang letter ngayon sa inyo. Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi ko pa nga nababasa. May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. Okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. So can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Lumalabas ang katotohanan, hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, ano ba yung kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad o paglabag sa mga obligasyon nila sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po for me, ma'am, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why not? No. Ang executive session ay lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng mga national security officials ng administration itong mga nangyayari sa operasyon ng Pogo, do you think a-action na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? At meron ba nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa Presidente? Well, syempre hindi naman sila makapagsalita kay Presidente, but I really hope aksyonan ito ni Presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila, no? Lalo na kung magrekomenda ang NSC sa kanila na i-convene sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Okay, Camille, and then Marv. Please use the microphone. Opo. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against
Mayor Guo dahil that's against the Constitution. It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung investigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, Danielle? Ma'am muna. Ladies first. Hi, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang, siguro mga nag-research din tungkol dyan. At bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng POGO ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang POGO ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Kasi ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo and then last week po, meron siyang mga radio interviews. Sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung harap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zone 1 sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila, dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am, na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zone 1, baka ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zone 1. And then Danielle. Afternoon. Ma'am, si Senator Jinggoy po, ini-insist na allegedly meron daw partner si Mayor Guo na parang allegedly involved din daw sa POGO. Do you intend na invite din po ba yung sinasabing partner daw ni Mayor Guo? Sa ngayon, hindi po. Hindi po, inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at saka legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Kung yung taong tinutukoy ay may kinalaman sa POGO, sa ibang bahagi ng bansa, posibleng at sometime in the future, maimbestiga yon kapag mayroong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima at nalaman po namin yon. Or kapag magfa-fact find sa POGO sa buong bansa
limbawa kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon, wala pong balak pa ang komite imbitahin yung taong iyon. Okay.